Ang Fingal's Cave, isang pambihirang anyong heolohikal sa liblib na isla ng Staffa sa Inner Hebrides ng Scotland, ay sumasalamin sa pagsasanib ng mga himala ng kalikasan at inspirasyong artistiko. Kilala ito sa mga hexagonal na basalt columns at akustikang tila katedral na nagsilbing inspirasyon sa mga alamat tungkol sa mga higante, nagpaalab sa imahinasyon ng mga artista noong panahon ng romantisismo, at patuloy na kinawiwilihan ng mga siyentipiko sa loob ng maraming siglo. Gamit ang makabagong teknolohiya sa arkeolohiya, sinusubukan ngayong unawain ang misteryosong mga ukit na iniwan ng mga bumisita rito, habang ang mga makabagong pag-aaral sa heolohiya ay patuloy na sinusuri ang tiyak na mekanismo ng pagbuo ng kuweba. Ang kasalukuyang anyo ng Fingal's Cave ay resulta ng mga pagputok ng bulkan noong Paleocene epoch, humigit kumulang 60 milyong taon na ang nakalipas. Sa pagdaloy ng lava at pagbangga nito sa malamig na tubig dagat, mabilis itong lumamig at kumunot na nagdulot ng mga bitak at pagbuo ng mga hexagonal na basalt columns. Ang prosesong ito, na tinatawag na columnar jointing, ang dahilan kung bakit umabot ng hanggang 69 metro ang taas ng mga haligi, at may lapad na 2 hanggang 3 metro bawat isa animoy likha ng tao imbes na kalikasan. Ipinaliliwanag ito sa prinsipyo ng thermal contraction stress, kung saan ang paglamig ng lava mula 800 hanggang 1,000 degrees Celsius patungo sa ambient temperature ay nagdulot ng tensyong hatak na nagpasimula ng mga bitak na patayo sa ibabaw ng paglamig. Ang pagkakapare-pareho sa laki at hugis ng mga haligi ay nagpapahiwatig ng pantay na bilis ng paglamig na pinalala pa ng tuloy-tuloy na paglubob ng mga ito sa tubig dagat. Ang parehong prosesong ito ang bumuo sa Giant's Causeway sa Northern Ireland. Ang pagkakahiwalay ng dalawang lugar dahil sa continental drift sa bilis na 2 sentimetro bawat taon ang nagpapaliwanag kung bakit may layong 120 kilometro na sila ngayon sa isa't isa. Ang mga sukat ng kuweba, 227 talampakan ang haba at 66 na talampakan ang taas, kasama ang arko nitong kisam, ay kumikilos bilang natural na resonator. Ang mga hampas ng alon sa mga basalt column ay lumilikha ng harmonic frequencies na may reverberation time na 8 hanggang 12 na segundo katulad ng akustika sa Notre Dame Cathedral sa Paris. Dahil dito, nahikayat si Felix Mendelssohn na likhain ang Hebrides Overture noong 1830 matapos bisitahin ang kuweba. Kapag sumisilip ang liwanag ng araw sa loob ng kuweba, nagkakaroon ng kakaibang laro ng anino at refleksyon sa mga basalt. Ang kulay nito, mula abo hanggang madilim na lunti, ay nag-iba batay sa posisyon ng araw at kondisyon ng panahon. Ipinapakita ng photometric analysis gamit ang hyperspectral imaging ang mataas na antas ng iron oxide sa mga haligi, na sanhi ng dilaw nitong ningning sa paglubog ng araw. Dahil sa pagkakahiwalay ng isla, ito ay naging kanlungan ng mga ibong dagat tulad ng Atlantic puffin Fratercula arctica at Black-legged kittiwake Risa tridactyla. Ang pag-aalis ng mga alagang hayop noong 1977 ay nagbigay daan sa muling paglago ng katutubong halaman tulad ng Armeria maritima sea thrift at Plantago maritima sea plantain. Ayon sa mga hydrological model, ang inaasahang pagtaas ng level ng dagat ng 1 metro pagsapit ng taong 2,100 ay magdudulot ng 40% pagbilis sa pagka-erode ng kuweba. Ang ocean acidification, kung saan bababa ang pH mula 8 patungong 7, ay magpapabilis ng chemical weathering sa mga basalt column. Ang pangalang Fingal ay hango sa Gaelic na Fionn Hall, na nangangahulugang makatarumang dayuhan. Ayon sa alamat, ginawa ni Fionn ang Giant's Causeway bilang tulay patungong Scotland upang labanan ang higanteng si Benandonner. Nang wasakin ang tulay, naiwan ang mga bahagi nito sa Staffa at Northern Ireland. Ang pagbisita ni Sir Walter Scott noong 1810 at Turner noong 1831 ay nagtampok sa kuweba sa sining at panitikan. Ang oil painting ni Turner na Staffa, Fingal's Cave mula 1832 ay gumamit ng teknik na chiaroscuro upang ipakita ang hiwaga ng lugar. Noong 2016, isang reflectance transformation imaging survey ang nakatuklas ng 12 na petroglyphs malapit sa bungad ng kuweba. Ang mga ukit na may sukat na 15 hanggang 30 na sentimetro ang diametro ay naka-align sa paglubob ng araw tuwing winter solstice na nagpapahiwatig ng posibleng gamit nito bilang astronomical marker. Isang proyekto mula sa University of Edinburgh noong 2022 ang gumamit ng terrestrial laser scanning upang makagawa ng millimeter scale model ng kuweba.
Isang pag-aaral noong 2023 gamit ang seismic wave propagation ang nagsiwalat ng anomalous seismic velocity na 5.2 km per second sa ilalim ng kuweba, na nagpapahiwatig ng bahagyang na preserbang magma chamber sa ilalim ng lupa.